just to give a brief background of today's episode, Matt, we are officially partnering with Oro Chocolate, no? One of the Wow. favorite na lagi ko nakukuha ng mga Christmas, no? Mainly Malapit na mag-Christmas. Oo di ba? So, medyo naghahandaan na rin ako ng budget ko para makabili ng Oro Chocolate. But, real talk lang, no? We partnered with Oro Chocolate because today we are featuring the career of a cocoa farmer, no? Very interesting, Yes. di ba? Who are the people, no, behind the chocolates that we eat? Di ba? Ano yung mga proseso na ginagawa nila? That is the career that we want to tackle today, right? Hindi lagi yung opportunity to be able to talk to a farmer, much less, no, someone na nasa Davao, Matt. No? So yung mga guest natin ngayon is gracing us from Davao pa. So very exciting, very blessed kami that we have this opportunity, right? So yeah, we've worked with Oro Chocolate before with some of our projects, but I'm very glad to introduce to today, no, our guest, right? We have first, no, Kuya John Mark, right? He is a cocoa farmer for 5 years already with Oro Chocolate. Later on, you will hear from his insights, his processes, diba? And his day-to-day. We also have Kuya Arcel, right? Who is a community development officer in Oro. Matt, that is such a big word, no? Community development officer, no? Baka mamaya pwede nating i-break down further yung career na yan, diba? And lastly, no, we have Ma'am Julini, no, who is of course the Davao representative, no, ng Oro Chocolate, and I'm sure she's been well connected, no, with our farmers today, right? So, without further ado, Matt, diba, can we bring in 3 of Oro Chocolate's very own, no, to the show to talk about the career of a cocoa farmer? All right. So, magandang gabi, guys, no. Ma'am Julini, no, Kuya John, and Kuya Arcel, hello po. If you could like just introduce yourself to the show lang po, no, and what you do for Oro Chocolate, no, para kilala rin namin kayo. Good evening. I am John Mark, Oro Chocolate farmer from Davao City. Hi everyone. My name is Julini Carzon. I'm one of the representative of Davao. I'm in charge in the administrative department. Hi everyone, I'm Marcel, the Community Development Officer for Our Chocolate. So I'm handling the community programs of Our Chocolate, mainly focused on programs for the partner farmers of Oro as well as its sustainability initiatives. Yeah. Awesome. Okay. So thank you so much, guys. No, we are very thrilled to have you guys in the show today. So let's get the ball rolling. No, pag-usapan po natin yung career ng bilang isang cocoa farmer. First, Kuya John, no, talk to us about your career as a cocoa farmer. No, ano po yung ginagawa niyo on a day-to-day basis? No, how do you bring together those chocolates later on, right? Yes. And who do you work with, no, in a day-to-day? Day-to-day basis, I have a schedule. Meron akong schedule. Depende kasi sa yan sa buwan. Depende rin sa season. Ano lang po na natin yun, no, Kuya? You mentioned depende sa buwan, depende sa season. Ngayon po ba nung season na ngayon, mas busy po ba kayo dahil palapit na ang Christmas? Ganun po ba yan? Yes po. Ngayon kasi malapit na po mahinog yung mga kakao. So, time namin ngayon, nagbabalot, fertilization, weeding. So, marami pong activity sa farm ngayon. So, unlike nung last May, June, so parang relax lang muna. Pero sa ngayon, upcoming na yung season na high peak season this November, December. So, double time na sa farm. For example, pinya, no? Tumutubo lang to na madalas sa summer o sa yung mga mangga, di ba? Itong chocolate ba or cacao, no? Ano to? Kada kailan ang peak season nito pag tumutubo? So, as cacao, meron tayong dalawang season. Merong lean season, yung low peak at saka yung high peak season. Ang high peak season naman is November, December. From October, November, December. Yun ang peak harvest talaga. Depende po sa
Tsaka depende rin po sa lugar. Kasi may mga lugar na nag-e-end ng December, meron din nag-e-end ng January. Minsan nga February pa. Meron kasing di kasi parehas lahat yung Yung climate, scheduling. yung scheduling Ay, ng oh, pagbubunga. Climate, Depende rin sa climate, depende sa topography, kung gaano ka kataas, kung gaano kalamig yung lugar mo. So, yun. Kailangan malamig. Ganon po ba yun? Hindi Or... po. Meron po siyang, Hindi naman, okay. Meron talaga siyang target na lamig. Mga Alin ilang po? buwan po ba yun? Yung from planting to harvest? From planting to harvest po. Depende po rin sa depende sa klase ng kakao natin. Pero yung mga normal lang na kakao, 2 years makakapag-harvest ka na, 24 months. Meron nga 18 months eh. Pwede ka nang mag-harvest. No? Mga grafted yon na kakao. Yung na-mention nyo, Kuya John, no? Pag nakapag-harvest kayo tama po ba 2 years? Tama ba yung reading ko? 2 years, no? Gano'n karami na yun, no? Gano'n karami na yung nakukuha nyo sa kada harvest ninyo? From planting to 2 years, mga pa lang yun. 10%. Hindi pa talaga full, namumunga yung kakao sa 2 years. Kasi mag-i-start yung talagang dadami yung bunga ng kakao. After 5 years pa yun eh. Grabe. Ang tagal. Ang tagal. Kaya pala ang mahal ng tsokolate, no, Matt? No? Kaya nga. Ang tagal. Ang tagal binubuo, no? Sige. Para naman kay Ma'am Julini. Ma'am, kayo po you mentioned earlier, isa sa mga representative ng Davao, no? And I think you are very well connected with our farmers, di ba? Kunwari ba sa buong proseso ng pag-harvest natin, no? Ilang farmers kadalasan, no, ang nabubuo, no, para matapos ang isang proseso or isang harvest? Ilan dapat yun? Or kada, hektaryo? Paano yun? Do you mean ilan farmers ang kailangan para mag-process ka ng kakao? Yes. Tama po yun, ma'am. Parang ilang farmers yan. Hindi naman siya basically ilang farmers para lang makapag-proseso ka ng Depende kasi yun sa, let's say, yung hectarage mo, isang farmer ka lang, pero malapad. So, meron kasi tayong certain volume na, halimbawa, yung capacity ng aming fermentary box, kung saan siya pinaprocess, meron tayong certain volume doon na 350 kg yung laman nun. So, 350 yung isang box namin. So, ibig sabihin na hindi naman siya necessarily na isa or dalawa na farmer. So, meron kasing time farmer na isa lang, kaya niyang punuin yung isang box. Actually, yung pag-ferment nun, pag-process, hindi naman siya kailangan na abutin mo ng 350. Kahit 50 kilos, kahit 10 kilos, pwede siyang i-process. Depende doon sa lalagyan mo, sa container mo. Napaprocess talaga siya. Kahit 5 kg, si John marunong to, kahit 1 kg, kaya niyang i-process into fermented. Kaya lang, hindi niya lang siya ginagawa. Kasi iba na naman yung ibang profiling yon. Pero si Oro kasi, meron kaming certain box na yun ang dapat punuin namin. Not necessarily yung number of farmers, hindi po yan siya. I see. Interesting, ma'am, no? Yung bang mga steps na na-mention ni Kuya John kanina, I think, correct me if I'm wrong, weeding, no? Parang may segregating din ata, sorry, hindi ko matandaan, no? Yun ba ang isang farmer may kanya-kanyang specialty in each of that step? Kunwari si Kuya John ba expert to sa sa harvesting or I don't know, no? Or isang farmer kaya na dapat lahat yun end to end? Kaya niya na isang farmer na from end to end. Yung mga ginagawa kasi ni John, that is more on farmers level, yung farm management. Meron naman tayong farmer na marunong siya mag-ferment. Ibang process din yon. May isang farmer din tayo na both marunong. Ilang farmers yung nasa, I guess, in Davao in general, that's under Oro? Right now, di ba, Arcel, nasa 1,000
Ang dami din, 1,000 Ang dami rin, no? individual Yeah. farmers. Yes. Nasa 1,000. Basically, yung total number of farmers namin is roughly about 1,000 farmers. So, to clarify lang din, no, Oro Sure. kasi we don't have our own cacao farm. We work with local Oo. farmers in Davao. Correct. Yes. So that makes us really different from other chocolate processing companies in the Philippines na may sariling cacao farm. So ayun, so we Oo. really work closely with local cacao farmers sa Davao. So ayun, around 1,000 cacao 1,000 total number of farmers 1,000. That Oo. includes yung mga cooperatives na din. Okay. Oo. Okay. So actually, yung question ko doon is, among yung 1,000 na farmers na yun, how do you maintain na yung quality in terms of cacao throughout all the farms, di ba? How do you ensure na okay yung quality ng lahat? Or parang same quality for all? Meron bang standards po sa ganyan? Kuya John, no? Or Mama Junie, you know? Meron bang standards na sinusundan? Yeah, meron kaming sinusunod na standards for Oro. Kasi it depends kasi yun sa implementation ng isang company kung ano yung standard na isa-set up niya. For us kasi, we set up our own standards. So yung 1,000 farmers, meron kaming ginagawang monthly assessment, quarterly assessment, and from time to time, nagkakaroon kami ng farm visits doon talaga sa mismong mga farmers. So meron talagang interaction from the start, let's say from the planting pa lang, and even though doon sa pagpipili ng mga seedlings, nagtuturo na kami, even we provide our own seedlings para lang siya talagang ma-sustain, and then also yung may mga kinakandak kaming evaluations. So doon sa evaluation namin, nagkakaroon kami ng mga recommendations din. So andun yung strengthening kasi. So yun dun sa ng 1,000 farmers na yon. So involved talaga kami from the planting, from the choose lang ng pagpipili lang ng mga seedlings hanggang sa pagiging productive sila. So kaagapay talaga nila yung si Oro. I see. Ma'am, gusto ko lang, you mentioned, no, talagang may training din kayo. Hindi ko alam kung related to dun sa nabasa ko that Oro actually trains you with their organic conversion program. No, hindi ko masyadong gamay ito. Pero I heard, no, that they are training you na yung practices natin, bawasan natin yung mga chemicals na ginagamit, no, during our cacao farming, no. Nangyayari po ba 'yun ngayon, no? And how is that in your training? Maybe if Kuya John is also familiar with that, no? Alam niyo po ba 'yun? I with behalf of Jan, no? Kasi si Jan kasi is not yet in the, let's say, full 100% organic practitioner. So right now kasi he's practicing like 60-40, no? 60-40, may ganun pala. Let's say 60% he's still applying the synthetic, but the synthetic na ginagamit niya is more on green label yung sa mga kasi meron tayong mga dun sa mga fertilizers or sa mga spray, may mga label yan eh. May red, may something yellow, and then something green. So John is using or applying the green label kasi yun ang recommended din ng aming mga agriculturists na hindi naman siya nakakasama sa environment, at even himself hindi siya nakakasama. So doon sa tanong mo when it comes to organic conversion naman, so hopefully we're almost there na talaga. So we're just waiting for the paper to arrive. And yes, ang process into organic conversion, hindi po siya ganun kadali. Yes. It's very tedious, very challenging, lahat nandun na. Just to mahal, mahal, no? Yes. Financially, yes, pero yung ang pinaka-challenging nyo is the cultural practices of a farmer. Kung paano natin i-change yung mentality nila, paano siya i-change yung paano natin sila i-shift doon sa natural farming. Ang kaibahan lang kasi dito sa mga farmers na partner namin,
they are already in natural farming. So mas madali. Yon. Not like kay Jan kasi ang hirap. Kasi nasa lower ground kasi siya. So mas need niya yung synthetic muna. Yung mga synthetic application. Okay. Yun. Pero 60-40 na po, no? So hindi nagkakalayo eh. Baka next year 100% na rin po si Kuya Jan, no? On that aspect. Meron din akong dinidiscover. Yun nga, nag-usap kami kanina. Dati, kasi pagka kunyari sa mga pest and diseases, kailangan mo talaga ng mga chemical approach, di ba? Pero meron akong study, hindi pa naman siya wala pa siyang, kumbaga hindi pa siya proven data, ganun, so on and so forth. Meron akong data na hindi na ako gumagamit ng yung mga chemical kasi meron akong cultural practices na ginagawa ko. Pero sa akin lang yun. Hindi ko muna i-share yun. Oo, sa akin man. Pero mag-share ako siguro pagka proven ko na talaga na hindi ko na ginagamitan ng chemical. Meron sa pruning lang yun, sa pruning at saka yung pag-aalaga. So nandun yung mo talaga yung, alam mo yung araw-araw mong ginagawa yung pagpa-farm, tapos madidiscover mo lang siya. Na malilesen mo lang yun. Yung ginagamit ko lang naman ng mga sinasabi nila na synthetic, yun lang naman mga abono, saka yun lang, abono. Pero yung mga chemical, wala na, hindi na ako gumagamit yung sa mga pest and diseases. Kasi may na-discover nga ako na napakadali lang pala. I see. Yun. I see. Ako na-excite ako doon, Kuya Jan, kung may recipe ka na hindi chemical sana i-share mo sa lahat, no? Pag proven na yan, no? Marami din magagaling Okay, Kuya Jan, and also ourselves, feel free to chime in here, no? Lagi kapag bumibili kami ng Oro chocolate, lagi ko nakikita yung tatak na single origin. No, and when I looked into it, no, ibig sabihin pala ng single origin is directly sourced, which is I think what Arcel also mentioned earlier, no. Ano bang difference, no, kapag directly sourced, no? You have your own partners. I heard walang middleman to, right? Walang middleman. The farmers directly talk to Oro, right? And the farmers directly provide to Oro, diba? How is it different for someone in Oro's perspective, si Arcel, and how is it different from a partner perspective like Kuya Jan, no, as a farmer? Malaki yung malaki yung advantage niyan pag direct sa market kasi siyempre mas malaki yung kikitain namin. That's right. Hindi katulad sa ibang di ba naalala niyo yung mga kalabasa, pinagtatakbo na lang kasi di ba yung nakaraan? May mga traders pa. May mga traders pa, yung mga middleman. Kaya hindi nila alam nung bibilhin sa kanila 5 piso kilo tapos dito pala sa Davao, ang mahal pala noon. Ano ba yung pakwan, parang ganun ba? Pero sa amin, talagang pag direct ka sa Oro, napakaganda kasi ang laki ng buying ng Oro sa kakao namin. So, malaking advantage sa amin. So basically tama sinabi ni John. So yung kasi si Oro is tree to bar. So before we used the term na bean to bar. So we just buy beans directly from farmers, but now we use the term tree to bar na yung branding namin because we've involved ourselves na rin into cultivating cacao, helping the farmers to grow their skills as well in terms of better ways to farm cacao. So yun, nag-investing kami sa trainings para sa mga farmers. So yun, aside from that, yun nga, na-mention niya na dahil direct trade, so mas malaki yung binabayad namin sa farmers sa pagbili ng cacao sa kanila. So definitely mas advantageous sa mga farmers. Yun. From an Oro standpoint, Arcel, is it also, I guess, the quality is more assured pag hindi na dumadaan kung sino-sino pa? Ganun ba yan? That's true. Yeah, that's true. So technically, pag tinanggal mo yung middleman, so mas may control ka ngayon sa kung ano ba yung dapat na proseso na gagawin ni farmer para ma-ensure natin na consistent yung quality. So ayun, that's right. Oo. Arcel, I have a question, no? Yeah, How sure. was it determined na itong community of farmers are the ones that will be working with Oro?
like ano siguro yung connection ni Oro sa Davao that made it na mga farmers ng Davao yung maka-benefit dito? Well, nag-start yung business actually. So 2015 nung nag-start yung pag-source ng Oro or yung pagpunta ni Oro dun sa Davao to look for partner farmers. And then yun nga, since Davao really is the kumbaga siya yung pinaka main source ng cacao sa buong Pilipinas. So it produces roughly about 80% of the total production ng buong bansa. So sa Davao lang yun. So that's why naging Davao yung focus ni Oro Chocolate. And yung mga farmers ng Davao. Yeah. Galing. Speaking of origin, kasi nakikita nyo, di ba, doon sa ating na chocolate natin na yung origin. So, ibig sabihin nun is yung community na pinanggalingan nun is more involved doon sa production. Kasi yung nakikita, yung sinasabi niyo na kanina na paano namin siya na-identify that talaga doon sila talaga yon. So meron kaming mga profiling na ginagawa, may mga records and datas kami doon talaga sa aming mga farms na mga partner. So meron kami mga documented talaga sila. And also to add, so doon sa na-mention ni Julie, so that is what we call traceability. So we also give importance to that since mahalaga na natatrace natin kung saan ba nanggagaling mga pagkain na kinakain ng tao o binibenta namin. So para malaman ng consumers na dito pala sila galing and ito pala yung community na tinutulungan ni Oro Chocolate. Yeah. Oh, 'di ba, quality wise, Matt, 'di ba? If you know where it is coming from, 'di ba? Para mas may tiwala ka 'di ba? Na hindi to kung ano-anong pinaghaluan ng extender. So it's the same thing as knowing where you can get your coffee beans, yung mga source. Yes. Kasi especially yung mga coffee enthusiasts, super detalyado yung this is where I got it from, 'di ba? Kasi may certain notes, may certain flavors siguro. Yes. Siguro ano yung difference ng Philippine cacao versus international cacao? Okay, so para sa akin, in terms of difference, wala naman masyadong difference. May kanya-kanya talaga silang quality and flavor profile. Kung kumpara natin sa ibang countries na nag-produce ng cacao, for example, or ibang regions like in West Africa or in South America. So iba yung flavor profile din ng cacao sa Pilipinas. So I think in terms of yung advantage naman namin or natin dito sa Pilipinas kasi matagal nang nag-cultivate ng cacao sa Pilipinas. 400 years since nung galleon trade, and then nag-propagate na siya, then umabot na siyang hanggang Mindanao. So ayun, so parang na-develop na yung flavor talaga na unique na sa Pilipinas. Galing. Kaya rin pala nakakapag-export tayo ng mga tsokolate natin, no? 'Di ba? Oo, diba? Was it from the Spanish, no? Yes, yung galleon trade. Pero yung history kasi ng cacao, it dates back dun sa panahon pa ng dun sa Mesoamerican region, yung panahon pa ng Mayan civilization, mga Aztec, Olmecs. So ayun. Then from their region, dinala siya sa Spain. Then from Spain, napunta sa Pilipinas. You're right. Yes. Tama. Oo nga, no? Hindi lang pala sinangag yung dinala ng Espanyol sa atin. No? Yes. Pati chocolate. Pati pala tsokolate. Okay. Para naman to siguro kay Kuya John. No? Kuya John, lagi ko nakikita sa mga post ni Oro. Ano ba ibig sabihin kapag sinasabing smallholder farmer? I'm not sure kung alam nyo tong term na to, no? Ano ibig sabihin nun? Like, do you work with different farmers, no? Kaya kayo parang smallholder. Ano ibig sabihin? Actually, in behalf of Jan, ang small farmer na tinatawag natin na holder, they own or meron silang lupa na maliit lang. Let's say, from less than 1 hectare to 3 hectares. Yung mga ganun. And then, yung terminology dyan. Kaya sila tinatawag na small farmers holder. So, we organized lang sila ni Oro
tinutulungan sila na i-organize na maliliit na farmers kasi nga wala silang medyo less yung capacity nila doon kasi maliit lang yung sinasaka. So what we do is we organize them. Tinutulungan namin sila magiging kahit maliit, pag sinama-sama mo, magiging malaki na yon. Andun yung strengthening kasi pag nasama-sama mo sila. So magiging malaki din. Yes. I see. Thank you. Si Jan kasi is cultivating nasa 3.8 hectares. So considered pa rin siya na small farmers. I see. Usually average natin, ma'am, no? 3.8 hectares, nasa ano po ba yan? Medyo average po yan? Yes, medyo average. Parang ang laki nun, 3.8 hectares. Grabe. Kaya dyan, dito ba mismong sa hectarage nyo, no, sa area ninyo, meron bang specialty crops dyan? No? Yung mga, I would think, sabi nyo nga, ang dami sa Davao, no? Different farmers are working here as well. Kada spot ba may kanya-kanyang specialty crops kayo, no, na ginagawa nyo on a day-to-day? Depende rin kasi sa season yan ng prutas. Kasi actually sa kakao, sa farm ko, meron akong lansones, may durian, may coconut, halo-halo. Yung parang naano ako na black ako sa gusto kong balikan yung anong pinagkaiba ng okay lang ba? Pinagkaiba ng kakao ng Pilipinas kumpara sa kakao ng buong mundo? I see. Parang may pinaka the best na doon eh. Alam mo yun kasi ngayong panahon na discover kakaiba yung tama nga yung sabi ni Sir Arcel na kakaiba yung profiling natin, yung lasa ng tsokolate natin. Dahil po yun sa mga prutas na nakapalibot sa kakao. Kaya yung kakao natin sumasarap lalo na pag yung mga fruit-bearing trees na matatamis. Mga durian, hindi naman siguro lasang durian, pero nandun sa kakao natin, unique ang lasa ng kakao natin. Yun pala, unique ang lasa ng kakao natin. Dahil sa mga fruit-bearing trees. Mas fruity. Opo, yun na po. Mas fruity yung profiling taste ng ating kakao. So yun, may mga schedule din ako sa follow-up doon sa sagot. Iba-iba, depende po sa sa panahon, depende sa season. Pero ngayon, concentrate po ako sa kakao. Hanggang December na yan, kakao. Paano yun kumakapit sa lasa ng isang kakao, Kuya John, no? Ano ba yun, sa soil ba yun? Or yung bango ba ng through pollination po yun. Pollination. Cross-pollination po yun ng mga midges. Okay. Opo. Sila po yung nagdadala ng, siyempre palipat-lipat sila sa ibang puno. Saka sa environment na rin. Saka, alam mo yun, nandun sila lagi. So, magsama-sama yung buong lasa ng prutas mo yan sa Pero scientifically, sa lang yan eh. Makikita lang yan sa talaga yung deeper examination. Yes. Pero sa lasa, hindi naman sila kalayo. Alis magkaparehas lang yan. Kuya John, paano nyo na kukuha na 64% dark chocolate or 75%? Sa farmers po ba yun para mas parang to give you an idea kung paano ba yung portions na yan tinatawag dun sa it depende sa diba ang chocolate, it has different or a chocolate bar for example, mayroon siyang iba't ibang ingredients, no? Kapag dark chocolate, dalawa lang siya usually, yung cacao mass and sugar. So depende na kung gaano karami yung cacao mass. For example, it's 60% yung kabuuan niya, 60% doon ay cacao mass, kaya siya 60% dark chocolate, and then yung 40% sugar, parang ganun. So cacao mass yung cocoa content doon sa bar. Let's say for example, what's your favorite ba? 64 or 70? Sabihin na natin 64. Yeah, 64%. 64. Sa 70. Yes po. 64% kasi yung tinatawag ng cocoa content natin doon sa bar. Let's say 60 grams. 60 grams, 64% ng 64 grams na 60 grams is the cocoa content. Yes. Then the rest yung other ingredients. Yung 36%, that's the it says the dark chocolate kasi it's the sugar.
Dati So, iba pa sinubukan yung ko pa yung pag 100% eh. 100%. Ay, Grabe. pag ganyan, tablena na siya. Consider sa tablena. Hindi ko na kinaya. Tablena siya. Hindi Pag ko na milk chocolate kinaya. naman, so yun na. So may iba pang ingredients, may halong milk. So yun, kaya nag-iiba din yung percentage niya. Yes. Interested lang rin ako, no? Siguro kay Ma'am Julie naman, no? Ma'am, yung at least Sir Kuya John has been doing this for 5 years already with Oro, no? Were there any changes, no, sa ginagamit yung mga technology o kaya naman mga tools na pang farming, no, from before and to now, no? What are the siguro meron bang napabilis na sa mga proseso natin thanks to the use of technology? Yes po. Sa simula nung una ko pang year, wala pa masyadong experience, wala pa mga training. Alam mo yung hindi pa masyado gamay sa farm, kaya nahihirapan kami. Pero nung kalauna na, dumating yung ilang taon, parang sanay na rin, may na-discover kami mga equipments, mga tools, mga pang-pruning tools, mga iba-ibang technology na makikita rin namin sa ibang-ibang farmer sa training, yun. Kasi araw-araw mo siyang ginagawa. Kaya madidevelop yung alam mo yung madidiscover mo yung mga bagay na yung ganito pala yun. Ito pala yung gagawin natin. Kaya challenging siya. Araw-araw may natutunan ka sa cacao farming. Yung mga nagtuturo po nito, ito po yung mga agriculturists, yun po ba na parang hinahire ng Oro, no? Ano po yung tinuturo nila kadalasan pag sa mga ganyan? Sa mga technical, sa mga farm management po. Recommendation din ng fertilizer. Opo, meron din po sa Oro, meron din po sa sarili niya. sa sarili kong discover. Meron din po sa mga cacao doktor talaga. Wow, cacao doktor. May ganun pala, no? May ganun pala. Cacao doktor. Mga cacao specialist, meron din po. Saka, meron din po sa yung alam mo yung farmer na hindi nakapag-training pero meron silang magandang cultural practices. Correct. Na swak naman doon sa lugar mo, yun, i-apply mo yun. Kasi hindi naman lahat sa mga tinuturo ng mga yung mga trainer o mga institution o yung mga bihasa sa cacao na applicable sa farm mo o sa lugar ninyo. Oo. So pipiliin mo lang yung yung kaya mo tsaka swak sa sa lugar ninyo. Actually may mga approach din yan siya na tinutulungan namin ngayon si farmer kung ano yung approach na talagang appropriate dun sa farm niya. Kasi hindi lahat ng trainings na binibigay ng mga, yung sinasabi ng mga LGUs or somewhere or mga diyan, na pwede siya. Kasi meron tayong highland, merong lowland. At depende din yun sa capacity ng isang farm. Kailangan mo talaga siyang, you need to step down. Kumbaga, you need to step down and you have to be, to put your shoes on their shoes talaga na mga training or yung sinasabi nila na training na farmers level na training kasi usually ang nangyayari parang classroom type yung iba o yung parang classroom type nahihirapan si small farmer lalo na yung mga small farmers natin nahihirapan sila na intindihin yung mga classroom type na mga instruction so they prefer yung talagang tinatawag na farm, doon ka pupunta talaga sa farm at doon mo siya ituturo. Na ganito, dapat, ganyan. Kasi magkaiba-iba yung farm natin. May ibang farm na yung location, yung tinatawag natin yung land profile, meron doon flat, meron yung parang rolling, yung mga ganon. So, dapat farm level talaga. Tsaka on-site. Parang theoretical versus practical, yes, no? Yes po. Yung sunod ko namang question, no. Alam naman natin dito sa Pilipinas, dalawa lang ang season natin, no. Dry, 'di ba? Or rainy. And nung mga last month lang ata, no, tuloy-tuloy ang ating ulan, no. And napapaisip lang kami, anong impact nun, right? For farmers, right? And paano kayo naghahanda? Right? Alam niyo naman,
dito sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Bigla-bigla ang ulan, no? Bigla-bigla ang bagyo, right? Paano po natin pinaghahandaan 'yun in a farming situation? And also Arcel, please also chime in, no? As a community builder, 'di ba? Meron din ba kayong programs to prepare for those instances? Usually dito sa Davao hindi lang dito sa Davao, nagiging unproductive na kasi yung climate natin. So sinasabi ni Pag-asa na dapat ito kinabukasan may ulan. So nagtataka ka bakit wala ulan? 'Di ba? Yung parang ganon. So merong mga ganong nakikita mo dun sa weather forecast na 60% ulan pero bakit mamaya-maya parang nagiging 90%. 'Di ba? So, yan pa yung mga isa sa mga, kasi hindi natin siya control pag gano'n. Correct. Oo. Pero dito kasi, like for example, si John, ano ba yung ginagawa mo pag may ulan? Tungkol lang po sa ulan, yung sa season ng ulan. Kasi yung Pilipinas, yun ang tandaan natin. Hindi lahat parte ng Pilipinas pwedeng tamnan ng kakao. Kasi meron tayong 4 na climate. Yung 1, 2, 3, 4. Type 1, Type 2, Type 3, Type 4. So, ang the best na climate is the Type 4. Kaya nga sa Davao, Type 4 tayo dito sa Davao, kami. Kaya the best talaga sa kakao is Type 4 or Type 3 to Type 4. Kaya sa ulan, walang problema sa amin dito sa Davao pag umulan. Mas gusto ko pa nga umuulan eh. Kasi ang problema lang talaga sa sa weather, alam mo yung El Nino at saka La Nina. Correct. Yung tigbaha talaga, sige baha. Tapos yung El Nino naman, tag-init. Yun talaga ang masaklap. Pero naman sa mga rainy season, kasi meron tayong 4 na climate dito sa Pilipinas. As I said, Type 4 climate kami dito. So, the best ang Davao. Correct. Kuya John, Type 4 climate, no? Ini-imagine ko lang, no? Kasi hindi pa ako nakapunta ng Davao, no? So, hindi ko pa alam yung medyo mainit-init ba na, paano nyo nalalaman, no? Kung Type 4, kunwari pagpunta namin sa Cebu, anong type kaya yun, no? O kaya naman dito sa Manila, ibang type din ba yun, no? Paano nyo nalalaman, no? Yung category? Ang based on my based doon sa mga trainings na kumbaga natatanggap din namin, nakukuha namin. So una pag sinabi natin kasing Type 1, malakas yung bagyuhan, 'di ba? Kasi yung Type 1 nasa upper part. Oo. Manila po yan, no? Open. Yung Luzon, yung upper part ng Luzon, 'di ba? Like Abra, mga ganon. So, daanan talaga siya ng bagyo. So, tapos yung hindi siya talaga applicable. Kung daanan ka naman ng bagyo, masasayang na naman yung effort mo tsaka yung resources mo, yung mga ganon. Tapos yung dito kasi sa Davao, kasi sinasabi nilang Type 3 tsaka Type 4 is appropriate to plant cacao. Kasi dito sa Davao, hindi siya ganon katindi. Pag umulan, parang hindi siya. Tapos yun, hindi siya yung may ulan or something na malakas man, pero at the end of the day, nakakayanan niya. Kumbaga, kaya ang dami-daming alam mo yung pumupunta sa Davao kasi nga yung climate dito, walang gaanong bagyo, yung ulan, hindi ganun ka. Dito sa lower ground naman malakas siya, pero pag dating mo naman sa mga parang mga agricultural areas is napaka-okay talaga. Wala siyang problema. Napaka-interesting. Tinitingnan pala ang panahon, no? Yes. Kapag farming din, no? Very, very interesting. Kasi meron kasi tayo tulad niyan sa Baguio. Ang pwede lang magtumubo doon is yung mga cabbages, mga strawberries, mga gano'n. Oo, kasi masyado siyang malamig. Hindi, ang gusto kasi ni cacao is yung tamang timpla. Ang term pala, tamang timpla.
Kuya John, ano yung pinakagusto mong gawin, I mean, in terms of farming? What do you enjoy most? Para sa akin, counting harvest. Hindi. Para Yung sa akin, Siyempre, harvest pruning. talaga, no? Siyempre naman. Siyempre. Counting money. Hindi, para Oo sa akin, naman. yung pruning. Doon ako doon ako mamasteral ng pruning. Kasi siya yung Oh, I parang see. sa Oo. cacao, siya yung pinaka-delikado, alam mo yon, pinaka-intense o pinaka-mahirap yung Ano ba yung ibig pruning. sabihin ng pruning? Ano ba ibig sabihin ng pruning? Ipoprune mo yung yung cacao. Puputulin. Puputulin mo May yung mga dahon, yung mga sanga branches. Kumbaga, i-shape up mo siya. Opo. I-shape up mo siya. Let's say, ilang months na siya na pwede mo siyang i-formative, ang tawag nun. Ipo-form mo kasi siya eh. Kung nakikita niyo yung mga wine glass. Yung wine glass, parang ganon. May mga canopy ka kasi na i-design, yung ganon. Tapos tamang height. Oo. Kasi pag sa farmer, pag hindi mo alam yung pruning, huwag ka na magkakao pa. Kasi hindi nga. Kasi doon talaga magbabari sa pruning. Kaya dumadami yung bunga. Paano mo siya magiging productive yung kakao mo? Sa lang yun, sa pruning, saka sa fertilization program mo. Kasabay yun, pruning at saka fertilization program. So bawal lang na itanim mo tapos mo lang. Yes. Pabayaan mo lang. May mga stages yun, may mga types of pruning kung kailan. So, kung di tali, mahaba yan, kahit ilang oras pwede ako mag-lecture din yan, mag-training. Oo. May mga certain branches kasi tayo na i-control, na i-retain at i-remove yung gano'n. I-shape up mo siya. So, hindi lang ibig sabihin na, ay 4 lang, ay 3 lang, ay lang. May mga centimeters din yan bago mo siya mapuputol. May mga let's say 40 centimeters galing sa isang branch, yung mga gano'n. So, technically, andun yun. Medyo critical siya. Kasi pag mali yung naputol mo, ay naku, patay, mali. Iba na naman yung tutubot na branch. Yan yung tipong parang isang branch lang talaga siya. Ipo-prune mo para maging 2 branch, maging 3 branch. Yes. Yun. Okay. Gets. Opo. I-picture out nyo na lang yung parang wine glass na yung shape niya pa gano'n. Tapos may isang sting na gano'n. Siguro Ma'am Julie or kay Arcel, no? From a production point of view, minsan nabibili mo ang kakao bilang, ano ba tawag nyo doon? Nibs, no? Nibs ba yan? Yung parang binubud-bud mo. Pwede mo rin siya biling bar. Pwede mo rin biling powder. Diba? Paano yun? When you're producing this kind of product, sino namamahala nun, no? Or meron din bang perfect level of cacao pag nib, pag cacao powder, o kaya bar? Paano nyo nalalaman yun? Actually, there's no specific na cacao clone ang pwede dito. Sa halimbawa, itong cacao to, pwede siya dito magiging nibs. Itong cacao na to, itong beans na to, pwede siya dito sa cocoa mass lang or sa powder lang. Hindi siya specifically ganun. Lahat po ng mga clones or tawag natin kasi ng clones, lahat po na klase ng cacao is pwede siya. Hindi siya pwede siya lahat actually. Pwede siya gawing chocolate, pwede lahat. Wala tayong pinipiling na klase ng cacao. Lahat 'yun pwede. Okay. But that's good to know, no, ma'am? Kasi kunwari kapag coconut, 'di ba? Ginagawa nating parang buko salad or yung iba na medyo makaluma na ginagawa nating ibang produkto. At least sa cacao, may flexibility pala. Kahit kaya mong pag gawing ibang product. Okay. Thank you, ma'am. Wag lang yung defect. Yung mga defect, Good, John. Kanina natanong ni Matt, no, pinaka-enjoy niyong proseso. Ano naman yung pinakamahirap na proseso, no? Na pag nandito na kayo sa part na to, naku, alam niyong medyo mahaba yung araw niyo, no? Medyo mahaba yung araw or
talagang dapat mag-focus kayo sa proseso na to. Ano pinakamahirap sa pagiging cacao farming? Pinakamahirap yung Pambili. yung pambili ng pambili ng mga inputs, abono. So parang abono po ba yung ano na yun? Ganun po Opo, ba yung yung mga fertilizer. Yun po ang I see. pinaka-challenging ng farmer. Correct. Pero doon naman sa Yung technical, funds no? opo, doon naman sa farm talaga, yung pinaka-challenge talaga na pinakamahirap. Dapat talaga pag farmer ka, kung ikaw ang magpa-farm sa sarili mong kakawan, dapat physically fit ka talaga. Kasi para sa akin, pinakamahirap yung pag-grass cutter, yung pag-weeding, Yes. grass weeding, pag-clearing, gano'n. Kasi mo siya talagang ilang araw mong gagawin yon, ilang hektarya yon. Para naman kay kay Ate Junie and of course andito rin si Kuya Arcel, no? I heard that Oro is also doing programs for our partner farmers na hindi naman technically related sa farming, pero parang you are also parang training them to do different skills, no? Or different siguro I'm not sure kung life skills to, no? Can you talk to us about this program, no? Ano po yung mga training na to that we also share to our farmers na hindi man work related, no, but it will help them in their lives? Basically, all the majority kasi ng programs and projects namin is related to cacao. Pero meron din kaming mga livelihood programs. For example, yung fossilization ng cacao leaves. So if you're familiar with the process, na you can turn cacao leaves into an art material. Aba, And then you can talaga? you can make it parang you can make it into like a lamp and a decorative frame. So yes, tinuturuan namin sila ng mga iba't ibang livelihood or mga skills na pwede lang gamitin para yung additional na income for them. And also we also conduct naman yung yung mga certain things, for example, financial literacy. Yung iba ini-encourage namin na mag-open ng sarili ng bank accounts para matulungan Siyempre, sila. GCash. No, GCash. Ayun, Minsan, yes, GCash. pinopromote ang technology. Minsan kailangan. Yes, yun. Opo, minsan kailangan. Okay, okay. Very interesting. And thank you, I guess, for Oro also for, doing that part, no? Kuya John, minsan napag-isipan ko rin dito sa amin. Gusto ko sana magpatayo ng maliit na farm lang or kahit dito lang sa tabi-tabi namin, gusto ko rin magplant ng prutas or crops, 'di ba? Anong masasuggest nyo, sir, no, na unang-unang tips nyo or unang-unang titingnan namin kung magtatayo kami ng mga sarili naming mga small farms, no? Hindi yung hektarya, wala po kaming ganun na fields, no? Hindi mga sa tabi-tabi lang na Mag-aral ka muna kung gusto mo talagang cacao farming o magtanim lang ng kahit pirasong cacao. So kailangan mo talagang mag-aral. So kailangan mo talaga siyang aralin kasi mahirap din kasi yung papasok ka sa isang bagay na hindi mo alam. So andyan naman yung YouTube, yung Facebook, meron naman nagtuturo. Meron sa Facebook, may mga nagtuturo diyan, yung mga cacao tutorial. Mapapanood mo yan eh. So kailangan mo talaga bago ka magtanim, malaman mo talaga kung paano siya gawin. Saka ma-compute mo kung may kita ka ba o trip mo lang magtanim, gusto mo lang magtanim. Para sa akin, kailangan talaga pag-aralan muna yung cacao farming. Kahit basic lang muna sa among sa skills na dapat matutunan, Kuya John, ano yung pinakauna, no? Kasi kunwari kung small farm lang, I don't think magpa-pruning kami, baka hindi naman ganun kalalim yung kailangan naming matutunan, no? Kunwari pagpili ng mga fertilizer, yan ba yung mga dapat pinakauna naming intindihin? Opo, no, yung fertilizer talaga, no? Pagpili ng fertilizer. At saka unang-una po sa lahat, alamin mo muna yung tinatawag na site selection. Yun ang pinaka-importante sa cacao. Site selection. Ibig sabihin, kung yung site ba na pagtamnan mo is suitable ba sa cacao.
Baka mamaya tanim ka ng tanim, hindi naman pala suitable sa cacao farming. Meron yan may topography kung ilang meters above the sea level, tapos kung anong climate. So kung anong type of soil, marami tayong factors na tinitingnan diyan. Type of soil, yun na nga, yung site selection, yun ang pinaka-importante. Saka yung naman, yung basic lang naman yun, yung mga fertilizer, yung mga organic, inorganic. Basic lang yun, kahit ano naman pwede ma-apply. Yung mga chemical. Okay. Yun. Okay. Yung sa soil fertility, kasama na yun. Soil analysis. Yung pag-unahin mo talaga, pag nando na ka sa site selection, kasi sa site selection, nandun yung papaswell test mo pa yun. Kung ano yung kulang ng Opo, kung ano yung kulang ng lupa na yan. So, kailangan talaga, aral talaga sa cacao. Basic lang. Basic knowledge lang sa cacao. Siguro open question, no? For anyone to answer, no? Ano yung best tips nyo to choose the best chocolate bar? Ayun. Pwedeng taste, pwedeng ingredients, ano yung masasabi nyo? So, ang una ko talagang titingnan is yung sourcing. Kung saan talaga siya galing. Oo, okay. Basta, ang importante kasi sa akin is yung una, kung saan talaga siya galing. Kanino siya pinanggalingan. Baka mamaya, binili ko pala itong chocolate na to is merong child labor. So, I'm more on, kasi takot-takot dyan Yung hindi ako takot. Kumbaga, I'm more on human, yung mga ganon. Ayoko nang may naapektuhan ng mga bata. Oo. Ayaw mo rin sa factory. Gusto mo i-support yung, I guess, local farmers, ganon. Yes. Support local farmers talaga. Basta yung una ko talagang tinitingnan, yung, kasi we've been working as an OFW before. So kami, wala kaming pakialam, bili lang kami ng bili. Diba? Yung pinapakain ko sa mga pamangkin ko, sa mga kamara relatives ko. Basta bili lang ako ng bili, wala akong pakialam. So, nung dumating kasi ako kay Oro, doon ko nakita yung difference na, kaya pala dapat ang ipinapakain ko o inireregalo ko is yung alam ko dapat kung saan talaga siya galing. Next to that is yung ingredients naman. Pero basically lahat naman ng ingredients is fine kasi pasado naman talaga yan sa FDA. Pero ang gusto ko lang yung saan talaga siya. Yung traceability. Yung gustong-gusto ko talaga makikita. Very interesting. Opo. Ma'am, do you also look into, kunwari, I mean, baka may bias din, no? Pero kunwari ba kapag yung tsokolate gawa sa Davao, alam mo yun, may konting kampante ka na compared to kung nakita mong gawa lang yan dito sa atin, kung saan-saan lang, no? Pag Davao ba, alam natin nandito na yan, no? Kunwari, kapag Cebu, sinabi mo, dried mango, Cebu galing yan, matik ka na di ba? Meron ka ng advantage, no? Ganon din ba kapag sourced from Davao? Let's say, kasi I'm not talking about in different, kasi, let's say sa company kasi si Oro, alam niya yung traceability from the origin. Alam niya. Kasi meron din kasi dito mga, let's say, mga artisans or local chocolatiers na binibili lang din nila kung saan-saan. Diba? Hindi nila alam kung kanino talaga galing. Basta binili lang nila as part sa traders. Pwede ka namang gumawa ng chocolate na bilhin mo lang doon kahit saan. Pwede yun. I see. Pero yung una mo talagang titingnan is yung impact ng bar. Is certain bar. Ang ganda. Thank you, ma'am. Kuya John, kayo naman. Kung kayo, bibigyan niyo kami ng tips, no? Kasi bibili na kami, malapit na mag-Christmas dito, no? Ng chocolate bar. Ano yung titingnan dapat namin? Para sa akin yung origin. Yes. Yung origin po. Opo. Kasi sa origin, makikita mo talaga ang lasa, pinagkaiba ng lasa. At saka sa origin, nandun yung mga clones of cacao. Oh, I see. Opo. Nandun yung variants, no? Opo. Yung suitable ng clones of cacao, nandun din yung mga klase ng prutas na nandoon yung cacao. Right. Kaya, kunyari sa para sa akin, masarap sa pakibato. Ewan ko kung nakatikim na kayo ng origin na pakibato.
napakasarap, maliliit lang yung mga seeds niya. Pero siya yung mga nananalo sa mga contest. Kahit ako, nakapag-ano na rin ako taste ng mga ganyang masarap talaga. I see. So, para sa akin, sa origin, kung saan galing yung kakao. Kasi, alam mo kung bakit, sir? Kasi Bakit po? yung origin, nandun yung klase ng lupa. Technical na to klase ng lupa. Kasi, kung ano yung klase ng lupa, kung ano yung cultural practice nila, kung ano yung inaabuno nila, kunyari organic, lalabas talaga yung napakasarap na lasa ng Correct. ng tsokolate Ng o kakao. tableya. Oo. Opo. Totoo yan. Hindi Totoo kayo yan. basta-basta pipili ng mga tableya na kung saan-saan lang. Dapat malaman mo talaga kung saan galing. Kaya Davao, yun. Masarap yun. Lahat naman sa Davao, masarap. Kaya nga minsan naiinggit yung Talaga naman, bakit ba kiniklaim? Davao na lang. Ganun talaga Parang mangga ba, di ba? Yung masarap na mangga na sa Guimaras. Gimaras. Opo. Parang ganun ba? Tama. Opo. Arcel, I guess, siguro, what are your principles, I guess, when you go into community building? Siguro, what are the main things you value when it comes to building a community? Yung values or principles talaga, really, kapag nasa ganito kang type of work, community development or social development, na in-integrate sa isang enterprise, first is yung impact sa tao, and then impact din sa environment. Kasi we also put importance as well on how, when we do our business, we make sure na pati yung environment is kasama dun sa plano or kasama dun sa pangangalagaan din namin. So, ayun. And also, yung in terms of sustainability, napakahalaga nun. Since yung mga partner farmers namin is we want to make sure na meron sa long-term na livelihood talaga. And also mahalaga din siya para sa Oro Chocolate, since we want to make sure na may consistent supply ng kakao na Philippine origin na pwede namin gamitin to make fine quality chocolates na pwede namin ipakita sa mundo na unique at masarap ang chocolate and kakao ng Pilipinas. If I'm not mistaken, Oro Chocolate, I think, won a few awards nga internationally, Yes. Tama po. Factor din talaga yung work relationship namin with our local farmers. Para maging consistent yung quality ng chocolates. Okay, ako last question po para kay Kuya June and of course kay Ma'am, no. Gusto ko sana tingin tayo in the future, no. What are you excited for, no? Maybe in the next 1 to 2 years, no? Sa inyong livelihood or sa inyong occupation bilang isang cacao farmers and of course, working with cacao farmers, no? Meron ba kayong inaabangan, no? Or anything excited that's exciting you for this career? Working with nagbibigay sa akin, let's say itong excitement na siguro sa akin ay excite ako when I helping the farmers. So grow in the future, makikita ko na hindi lang isa or dalawa or tatlo or apat yung makaka-receive ng alam mo yung level up pa ng kanilang economy. Kasi nga literally sinasabi nila is farmers is mahirap daw, ganun. Pero yun lang yung nami-misconcept talaga na hindi mahirap ang farmers They own a land. Kumbaga, 3 hektarya ba naman? 3 hektarya ba naman, no? Yun lang yung gusto ko lang ma-excite na hindi lang siguro 1,000 farmers ang marireach ni Oro, might be double up pa. Oo. And then maybe on the next 2 years, meron na naman kaming bagong community na matutulungan ulit, na mai-assess ulit, at meron pa tayong mga partner farmers na aakyat ulit sa entablado ng international na makaka-receive ulit ng award. Yun. Baka Kuya John, kayo na po yun, yung maging international na yung nyo, practices nyo, Hindi po natin alam, no? Malay ba natin?
Kuya John, kayo naman po, anything you're excited about, no? Sana makapag-expand ng another farm. Gusto kong hindi lang 3.8 hectares, dadami pa yung farm natin kasi sa farm nandun yung kita. Saka nandun din yung kabuhayan natin. Saka yung pangalawa, makapagtuturo pa ako ng aking ideas about farming. Correct. Yun ang pinaka main goal ko talaga, na may share ko sa buong Pilipinas na alam mo yun, meron kang alam sa cacao farming. Kasi nagsimula din ako sa walang alam, tapos sa mga trainings, sa mga kahit nga TESDA, pinasok ko na TESDA 1. Dahil sa mga trainings, natuto akong magkakaw, sa experience. So gusto ko, kasi nakikita ko sa buong Pilipinas, di naman lahat nasasaklaw ng ng mga trainings. Saka makapag-grow ako ng maraming followers sa Facebook. Meron din akong Ay, talaga po din ako about cacao farming. Ay, talaga po? Ay, Opo. naman pala, no? Opo. Sa cacao magandang- tutorial ni Jan. Wow. Meron siyang Facebook page na Meron akong 7,000 followers. 7,000. Wow! Wow! Opo. Kaya naman pala napaka-eloquent nyo. Opo. Kaya Magdo-double ganda up rin ng yung kanyang pag-explain nyo. subscriber. Magdo-double up yung kanyang subscriber. At magte-try. Malapit na siyang mag-viral actually. Malapit na siyang konti na lang para magkaroon siya ng 1 million views. Meron akong 1 million. Yun. Konti na lang. Talaga po, Siguro na mga sa Talaga. 200 na lang yung kulang niya para mag-viral na siya. Grabe po. Wow. Yung aim ko lang naman doon, yung gusto ko lang naman doon, makapag-share ng knowledge natin. Yes, definitely. Baka po makita ko rin yung content nyo sa TikTok, no? Lahat sila nasa TikTok, no? So, baka makita ko rin yung nyo. Tutorial nyo doon, no? Cacao tutorial. Cacao tutorial ni JM po. Ni JM po. Yes. Definitely, Cacao titignan po namin yan. JM. Sakto. May Gusto rin mga namin followers matutunan. na siya actually galing sa ibang bansa. Sa Ghana, meron pa yung Dominic Republic. Ang dami. Ayun, actually that's it po, no. Thank you so much Kuya John, Ma'am Juni and Arcel for joining us in this show. Especially sa inyong dalawa po, galing pa kayo, nasa Davao pa kayo, no? And yet you still took time to talk to us, diba? So maraming salamat po. Siguro pabati na lang, any pabati, no? To anyone that will be listening to this episode, no? Syempre mga followers ng Cacao Tutorial ni JM, no? Yes. I hope pakinggan din nila to, right? And sa inyo po, meron po ba kayong pabati to anyone? Maraming salamat po sa inyo sa this opportunity na napakasaya po, napaka-exciting. Sa mga subscriber ko rin, Cacao Tutorial ng JM, antabayanan niyo po. Marami pa tayong gagawing videos, mga tutorial about sa cacao. So in a day-to-day basis, nagbabago naman po yung mga technology base po sa experience natin. Kasi hindi lang yung tinuturo kasi natin hindi lang sa theory, kundi sa actual talaga na nangyayari. So nagbabago yung technology araw-araw. So nag-a-adapt tayo, nag-a-adjust. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo sa ganitong interview. Thank you po. Kaya naman po, ma'am. Anything, anyone? Yes po. Thank you so much for this opportunity. At least nakashare kami ng aming mga insights. And also, dun sa mga, wala naman akong sok, hindi ako mahilig. Dun lang sa mga, tawag ng mga clients ni Oro, yung bumibili, shoppers, continue lang po ng pag-support ng ating product kasi whatever sales na ma-generate natin, it also goes back to the farmers for our community assistance. And thank you so much talaga. Thank you po. Sige na nga, this Pasko, matik na yan. Auro chocolate ang bibili namin. Yes, thank you. Auro chocolate na po yan. Matik na po yan. Opo.
Arcel, how about you? Anyone? All right, first, I would like to thank you for this opportunity, allowing us to share yung experiences, yung practices ni John sa pagkakakaw. And also, promote ko lang namin yung Or Chocolate, of course. You can check our website, www.orchocolate.com, and also our socials in Facebook and Instagram. And yeah, support local and support Filipino cacao farmers. There. Ayun. Thank you po. Thank you po. Thank you. Yeah. I think that's about it. Maraming salamat ka-Offbeat for listening to this episode. We learned so much about the life and the career of a cacao farmer, a community builder like Kuya Arcel, no? And of course Ma'am Judy, who is the Davao representative. Maraming salamat po and have a great night.